Itigil ang lahat. Huwag mong babaliwalain ang sandaling ito, Aries. Sapagkat ang mensaheng iyong maririnig ngayon ay hindi aksidente. Hindi ito basta haka-haka lamang. Ito ay isang paalala mula sa mas mataas na puwersa, isang lihim na matagal nang inihahanda para sa iyo. May isang tao na darating sa iyong buhay. Hindi mo siya inaasahan. Hindi mo siya hinahanap. Ngunit sa oras na magtagpo ang inyong landas, mararamdaman mo agad ang kakaibang pagbabago, parang may pinto na matagal nang sarado ang biglang bumukas. Aries, ang taong ito ay hindi lamang basta bisita sa iyong mundo. Siya ay magiging instrumento ng swerte, ng pag-angat, at ng pagbabagong matagal mo nang hinihintay. Huwag mong maliitin ang mga susunod na araw. Huwag mong isantabi ang mga bagong mukha na papasok sa iyong kapaligiran. Sapagkat sa likod ng isang simpleng pagkikita ay maaaring nakatago ang biyayang magpapabago ng takbo ng iyong kapalaran. Makinig kang mabuti. Sapagkat ang iyong tadhana ay kumikilos na, maligayang pagdating sa Cosmic Oracle Divine, ang tahanan ng mga lihim ng kalawakan, ng mga bulong ng kapalaran, at ng mga mensaheng inilaan para sa mga handang makinig. Aries, ikaw ay isang apoy, matapang, determinado, at hindi kailanman sumusuko sa hamon ng buhay. Ngunit maging ang pinakamalakas na apoy ay nangangailangan ng hangin upang lalo pang magliyab. At ngayon, ipinapahiwatig ng enerhiya ng universo na ang ihangin na iyon ay paparating sa anyo ng isang tao. Hindi ito basta pagkakataon. Ang bawat kaluluwa na nagtatagpo ay may layunin. May dahilan kung bakit may mga taong dumarating sa panahong tila tayo ay naliligaw, napapagod, o naghahanap ng bagong direksyon. Sa ilalim ng impluensya ng mga bituin at ng umiikot na kapalaran, ang iyong landas ay inihahanay upang makatagpo ang isang presensyang magdadala ng swerte at paglawak. Maaaring ang taong ito ay magbukas ng oportunidad na hindi mo inakalang posible. Maaaring siya ang maging tulay sa pagitan ng iyong kasalukuyang kalagayan at ng mas mataas mong pangarap. O maaaring sa pamamagitan niya ay muling mabuhay ang iyong pananampalataya sa sarili, sa pag-ibig at sa kapalaran. Ang mga tanda ay naroroon na. Ang mga enerhiya ay gumagalaw. Ang mga bituin ay tila nagsasayaw upang ihanda ang entablado ng isang mahalagang pagtatagpo. Aries, ihanda mo ang iyong puso at isipan. Sapagkat ang pagdating ng taong ito ay hindi lamang simpleng pangyayari, ito ay isang hakbang patungo sa mas maliwanag, mas masagana, at mas pinagpalang yugto ng iyong buhay, Aries. Sa ilalim ng umiikot na kalangitan at sa tahimik na paggabay ng mga bituin, may enerhiyang dahan-dahang lumalapit sa iyo. Hindi ito marahas. Hindi ito maingay. Subalit ito ay makapangyarihan. Ito ay ang enerhiya ng isang kaluluwang nakatakdang mag-cruise ang landas sa iyo. Ikaw, bilang isang anak ng apoy, ay likas na sanay sa pakikipaglaban. Sanay kang ikaw ang nangunguna, ikaw ang gumagawa ng paraan, ikaw ang tumatahak sa landas na hindi kayang lakaran ng iba. Ngunit sa kabila ng iyong lakas, may mga sandali ring nararamdaman mo ang pagod. May mga gabi na kahit matatag ang iyong panlabas na anyo, ang iyong puso ay naghahanap ng kasama, ng isang presensyang hindi magpapahina sa iyo, kundi magpapalakas palalo. At dito pumapasok ang taong ito. Hindi siya darating upang agawin ang iyong liwanag. Hindi siya darating upang kontrolin ang iyong apoy. Sa halip, darating siya upang suportahan ito, upang palawakin ito, at upang itulak ka sa mas mataas pang antas ng iyong potensyal. Maaaring sa una ay hindi mo agad makilala ang kahalagahan niya. Maaaring magmistula lamang siyang isang simpleng kakilala, isang bagong kaibigan, isang katrabaho, o isang taong bigla mo na lamang makakasalamuha sa isang hindi inaasahang pagkakataon. Ngunit Aries, tandaan mo ito, ang pinakamahalagang pagbabago sa buhay ay kadalasang nagsisimula sa mga simpleng pagkikita. Ngunit Aries, tandaan mo ito, ang pinakamahalagang pagbabago sa buhay ay kadalasang nagsisimula sa mga simpleng pagkikita. Ang universo ay hindi kumikilos ng walang dahilan. Ang bawat pagtatagpo ay may dalang mensahe. Ang bawat bagong mukha ay maaaring may dalang susi sa isang pinto na matagal mo nang gustong buksan. Sa larangan ng espiritualidad, ang pagdating ng isang mahalagang tao sa iyong buhay ay hindi basta-basta nangyayari. Ito ay tinatawag na divine alignment, ang pagkakahanay ng mga pangyayari, oras, at pagkakataon upang maganap ang isang mahalagang yugto ng kapalaran. Aries, ang iyong enerhiya ngayon ay nasa yugto ng paghahanda. Maaaring napansin mo na sa mga nakaraang panahon ay tila may mga bagay na biglang natapos. May mga koneksyon na unti-unting nawala. May mga plano na hindi natuloy.
Huwag mong isipin na ito ay kabiguan. Ito ay paglilinis. Ang universo ay nag-aalis ng mga enerhiyang hindi na akma sa susunod mong antas. Sapagkat hindi maaaring pumasok ang bago kung ang luma ay patuloy mong hinahawakan. Ang taong darating ay may dalang swerte, ngunit ang swerteng ito ay hindi lamang pera o materyal na bagay. Ito ay maaaring oportunidad, inspirasyon, direksyon, o isang ideyang magpapabago ng iyong kinabukasan. Maaaring siya ang magpakilala sa iyo sa isang proyekto na magpapalago ng iyong kita. Maaaring siya ang magturo sa iyo ng isang bagong pananaw na magpapalawak ng iyong isipan. Maaaring siya rin ang magbigay sa iyo ng emosyonal na lakas upang tahakin ang isang desisyong matagal mo nang kinatatakutan. Aries, hindi lahat ng swerte ay nahahawakan. Ang ilan ay nararamdaman. Ang ilan ay dumarating sa anyo ng tamang tao sa tamang oras, hindi siya darating na may dalang malaking anunsyo. Hindi siya magsasabing, ako ang swerte mo. Sa halip, mararamdaman mo ang kakaibang gaan sa kanyang presensya. Kapag kausap mo siya, tila lumilinaw ang iyong isipan. Kapag kasama mo siya, tila nababawasan ang iyong pag-aalinlangan. Kapag kausap mo siya, tila lumilinaw ang iyong isipan. Kapag kasama mo siya, tila nababawasan ang iyong pag-aalinlangan. Kapag nakikisalamuha ka sa kanya, tila may mga pagkakataong biglang nagbubukas. Ang taong ito ay maaaring may kakaibang koneksyon sa iyong mga pangarap. Maaaring pareho kayo ng layunin, o kaya naman ay magkaiba man kayo ng landas, ngunit ang direksyon ay nagtatagpo sa isang punto ng pag-unlad. Aries, ikaw ay isang leader. Ngunit kahit ang leader ay nangangailangan ng katuwang. Ang taong ito ay hindi ka kompetensya. Siya ay magiging kakampi, ngunit may isang bagay kang dapat tandaan. Dahil ikaw ay likas na independyente, may posibilidad na hindi mo agad papasukin ang bagong tao sa iyong mundo. Maaaring maging mapagduda ka. Maaaring isipin mong kaya mo na ang lahat ng mag-isa. Subalit ang universo ay may mas malawak na pananaw kaysa sa ating limitadong pag-isip. Huwag mong isara ang iyong puso dahil lamang sa mga nakaraang sugat. Huwag mong husgahan ang bagong tao base sa pagkakamali ng mga nauna. Ang swerte ay hindi pumapasok sa pusong sarado. Ang biyaya ay hindi nananatili sa isipan na puno ng takot. Kung nais mong maranasan ang pag-angat na nakalaan para sa iyo, kailangan mong maging handa, hindi lamang sa panlabas na aspeto, kundi sa loob ng iyong damdamin at paniniwala, Aries. Isa sa pinakamalakas na indikasyon ng pagdating ng taong ito ay ang pagbabago sa iyong aspeto ng karera at pananalapi. Maaaring sa pamamagitan niya ay makarinig ka ng isang oportunidad na magbibigay sa iyo ng dagdag na kita. Maaaring siya ang magrekomenda sa iyo sa isang posisyon o proyekto. Maaaring siya rin ang magbigay ng inspirasyon upang simulan mo ang isang bagay na matagal mo nang gustong gawin. Ang swerte na dala niya ay hindi lamang pansamantala. Ito ay maaaring maging simula ng mas matatag na pundasyon para sa iyong hinaharap. Ngunit tandaan, Aries, ang swerte ay hindi gumagana kung ikaw ay walang aksyon. Ikaw pa rin ang kikilos. Ikaw pa rin ang magpapasya. Ikaw pa rin ang magsusumikap. Ang taong ito ay magiging daan, ngunit ikaw ang lalakad. At kapag pinagsama ang iyong apoy at ang oportunidad na dala niya, walang makapipigil sa iyong pag-angat. Kung ikaw ay bukas sa usapin ng pag-ibig, posible rin na ang taong ito ay may malalim na koneksyon sa iyong puso. Hindi ito kailangang maging romantiko agad. Ang pinakamalalim na relasyon ay nagsisimula sa pag-unawa at respeto. Ngunit sa paglipas ng panahon, maaaring mapansin mong ang presensya niya ay nagdudulot ng kakaibang kapanatagan. Aries, ikaw ay madamdamin. Kapag nagmahal ka, buong buo. Kapag nasaktan ka, malalim din. Ang taong ito ay maaaring magpakita sa iyo na ang pag-ibig ay hindi kailangang maging laban. Hindi ito kailangang puno ng drama. Maaari itong maging tahimik, matatag, at nagbibigay lakas. Sa huli, Aries, ang pinakamahalagang tandaan ay ito. Ang taong darating sa iyong buhay ay hindi lamang para sa panandaliang swerte. Siya ay bahagi ng mas malaking plano ng iyong kaluluwa. Maaaring sa pamamagitan niya ay matutunan mong magtiwala muli. Maaaring sa pamamagitan niya ay matuklasan mo ang isang talento na matagal nang natatago. Maaaring sa pamamagitan niya ay tuluyang magbago ang direksyon ng iyong buhay, patungo sa mas maliwanag na kinabukasan. Ang universo ay hindi nagkakamali sa pagpili ng mga taong inilalapit nito sa atin. Aries, ihanda mo ang iyong sarili. Panatilihin mong bukas ang iyong isipan. Pakinggan mo ang iyong intuisyon. Sapagkat sa nalalapit na yugto ng iyong buhay,
isang simpleng pagkikita ang maaaring maging simula ng isang napakalaking pagbabago. At kapag dumating ang sandaling iyon, huwag kang mag-alinlangan. Yakapin mo ang pagkakataon. Dahil ang swerte na matagal mo nang hinihintay ay maaaring nasa anyo ng isang tao na malapit nang kumatok sa iyong pintuan. Aries, ang universo ay hindi lamang basta naghahagis ng mga pangyayari sa iyong harapan ng walang babala. Bago dumating ang isang mahalagang tao sa iyong buhay, may mga senyales muna itong ibinibigay, mga palatandaan na tila banayad ngunit kapag pinagsama-sama ay bumubuo ng malinaw na mensahe. Maaaring napapansin mo na kamakailan ay mas madalas kang magmuni-muni. Mas nagiging malinaw ang iyong mga layunin. Mas nagiging matindi ang iyong pagnanais na baguhin ang ilang aspeto ng iyong buhay. Ito ay hindi aksidente. Ito ay paghahanda. Kapag ang kaluluwa ay handa ng tumanggap ng bagong koneksyon, ito ay kusang nililinis ang sarili mula sa mga enerhiyang hindi naakma. Maaaring may mga tao sa iyong paligid na unti-unting lumalayo. May mga usapan na tila nawawalan ng saysay. May mga sitwasyon na kusa nang nagsasara. Huwag mong pigilan ang mga ito. Ang pag-alis ng ilan ay tanda ng pagdating ng iba. May mga pagkakataon din na makakaranas ka ng kakaibang inspirasyon, parang may bumubulong sa iyong isipan na may darating na pagbabago. Maaari kang makakita ng mga simbolo, makadama ng biglaang pananabik, o kaya naman ay magkaroon ng panaginip tungkol sa bagong simula. Ang mga ito ay hindi imahinasyon lamang. Ito ay enerhiyang gumagalaw sa paligid mo, Aries, ikaw ay isang nilalang ng apoy. Ngunit kamakailan, maaaring napapansin mo na ang iyong apoy ay hindi na lamang basta apoy ng pakikipaglaban. Ito ay nagiging apoy ng paglikha. Mas nagiging malinaw ang iyong bisyon. Mas nagiging determinado ka hindi lamang upang patunayan ang iyong sarili, kundi upang tunay na umunlad. Kapag may taong nakatakdang magdala ng swerte sa iyong buhay, ang iyong aura ay kusang lumalakas. Parang magnet na humihigop ng tamang oportunidad at tamang koneksyon. Mapapansin mo rin na mas maraming pagkakataon ang biglang lumilitaw. Mga imbitasyon. Mga mensahe. Mga bagong kakilala. Huwag mong baliwalain ang maliliit na interaksyon. Sapagkat ang taong iyon ay maaaring nakatago sa isang simpleng pagkikita lamang. Ang swerte ay hindi laging dumarating na may malakas na tunog ng trompeta. Minsan ito ay pumapasok ng tahimik, sa isang ngiti, sa isang pag-uusap, sa isang rekomendasyon. Aries, may malakas kang intuisyon. Ngunit dahil ikaw ay likas na action-oriented, minsan ay mas inuuna mo ang lohika kaysa sa pakiramdam. Sa pagdating ng taong ito, mahalagang pakinggan mo ang iyong panloob na tinig. Kapag nakilala mo siya, maaaring hindi agad malinaw sa iyong isipan kung bakit kakaiba ang pakiramdam. Ngunit ang iyong puso ay makadarama ng pamilyar na enerhiya, parang matagal na kayong magkakilala kahit ngayon pa lamang kayo nagkita. Ang koneksyong ito ay maaaring bunga ng tinatawag na soul contract, isang kasunduan ng mga kaluluwa bago pa man sila magtagpo sa pisikal na mundo. Hindi lahat ay naniniwala rito, ngunit ang mga taong nakaranas nito ay nagsasabing may kakaibang lalim ang ganitong uri ng pagtatagpo. Hindi ito mababaw. Hindi ito pansamantala. Ito ay may layunin, ngunit Aries, bago ganap na magbunga ang swerte, maaaring dumaan ka muna sa isang huling pagsubok. Maaaring may sitwasyon na susubok sa iyong pasensya. Maaaring may desisyong kailangan mong gawin na magpapakita kung ikaw ba ay handa nang tanggapin ang bagong yugto ng iyong buhay. Ang universo ay laging sumusubok kung ang isang kaluluwa ay tunay na handa. Kung ikaw ay patuloy na nakakapit sa takot, maaaring maantala ang pagpasok ng biyaya. Kung ikaw ay puno ng galit o hinanakit, maaaring mahirapan kang makita ang taong inilalapit sa iyo. Ngunit kung ikaw ay magpapasya na palayain ang nakaraan, patawarin ang mga pagkakamali, at magtiwala sa proseso, mas mabilis na darating ang tamang koneksyon. Aries, ikaw ay hindi lamang nabubuhay upang magtagumpay sa material na aspeto. May mas malalim kang misyon. Ikaw ay may kakayahang magbigay inspirasyon. May kakayahan kang maging leader, tagapagpasimula, at tagapagbukas ng landas para sa iba. Ang taong darating sa iyong buhay ay maaaring konektado sa misyong ito. Maaaring siya ang makakita ng potensyal mo na hindi mo pa lubos na nakikita. Maaaring siya ang magsabi ng mga salitang magpapatatag sa iyong paniniwala sa sarili. Isang simpleng pangungusap mula sa tamang tao ay maaaring magbago ng direksyon ng iyong buong buhay. At Aries, ang swerte na dala niya ay maaaring hindi lamang para sa iyo, kundi para rin sa mga taong maapektuhan ng iyong pag-angat.
Kapag ikaw ay umunlad, marami ang makikinabang. Kapag ikaw ay naging matagumpay, marami ang mabibigyang inspirasyon, tanungin mo ang iyong sarili. Handa ka na ba talagang tanggapin ang taong magdadala ng pagbabago? Handa ka na bang magtiwala muli? Handa ka na bang buksan ang iyong mundo sa isang bagong presensya? Ang swerte ay hindi lamang basta regalo. Ito ay responsibilidad din. Kapag dumating ang taong ito, maaaring kailangan mong lumabas sa iyong comfort zone. Maaaring kailangan mong subukan ang isang bagay na hindi mo pa nagagawa noon. Ngunit tandaan mo, ang paglago ay laging nagsisimula sa hakbang patungo sa hindi pamilyar. Aries, hindi ka nag-iisa sa iyong paglalakbay. Sa bawat hakbang mo, may mga enerhiyang gumagabay. May mga pagkakataong inihahanda. May mga taong inilalapit sa tamang oras. Ang taong darating sa iyong buhay ay hindi sagot sa lahat ng iyong problema. Ngunit siya ay magiging bahagi ng solusyon. Siya ay magiging tulay mula sa kung nasaan ka ngayon patungo sa kung saan ka dapat naroroon. Kaya sa mga susunod na araw, maging mapagmatsyag ka. Maging bukas ka. Maging handa ka. Kapag may bagong taong papasok sa iyong mundo, huwag agad magduda. Bigyan mo ng pagkakataon ang koneksyon na mabuo. Sapagkat Aries, ang swerte na iyong hinihintay ay hindi lamang isang pangyayari. Ito ay isang tao. Isang kaluluwa na nakatakdang maglakbay kasama mo sa susunod na yugto ng iyong kapalaran. At sa sandaling makilala mo siya, mararamdaman mo na ang lahat ng nangyari sa nakaraan, ang lahat ng pagsubok, ang lahat ng paghihintay ay paghahanda lamang para sa banal na pagtatagpong ito. Aries, sa puntong ito ng iyong paglalakbay, nais kong ipaunawa sa iyo ang isang mahalagang katotohanan, ang kapalaran ay hindi basta hinihintay, ito ay tinatanggap. Ang taong darating sa iyong buhay ay hindi simpleng karakter sa kwento ng iyong mga araw. Siya ay magiging bahagi ng mas malalim na kabanata, isang yugto kung saan ang iyong lakas ay lalawak, ang iyong pananaw ay lalalim, at ang iyong swerte ay magsisimulang umusbong ng mas malinaw kaysa dati. Ngunit tandaan mo ito, ang universo ay nagbibigay lamang ng oportunidad. Ikaw pa rin ang pipili kung ito ay iyong yayakapin o palalampasin. Kapag dumating ang sandali na makilala mo ang taong ito, huwag kang magmadali sa paghusga. Huwag mong hayaang ang takot ng nakaraan ang magdikta sa iyong kasalukuyan. Sa halip, pakinggan mo ang iyong puso. Sapagkat ang tunay na koneksyon ay hindi kailangang ipilit, ito ay natural na dumadaloy. Aries, ikaw ay nasa yugto ng pag-angat. Ang apoy sa iyong loob ay hindi na lamang para sa pakikipaglaban, kundi para sa paglikha ng mas maliwanag na bukas. At ang taong ito ay magiging bahagi ng pagliyab na iyon. Maaaring sa pamamagitan niya ay mabuksan ang pintuan ng bagong oportunidad. Maaaring sa pamamagitan niya ay maranasan mo ang mas malalim na tiwala. Maaaring sa pamamagitan niya ay tuluyang magbago ang takbo ng iyong kapalaran. Huwag mong maliitin ang kapangyarihan ng isang tamang tao sa tamang panahon. Sa huli, ang swerte ay hindi hiwalay sa iyo. Ito ay enerhiyang tumutugon sa iyong paniniwala, sa iyong kahandaan, at sa iyong tapang na tumanggap ng bago. Kaya ngayon, Aries, ihanda mo ang iyong sarili. Linisin mo ang iyong isipan mula sa pag-aalinlangan. Buksan mo ang iyong puso sa posibilidad. At higit sa lahat, magtiwala ka na ang lahat ng nangyayari ay bahagi ng mas malaking plano. Ang taong darating ay hindi aksidente. Ang pagtatagpo ninyo ay hindi pagkakataon lamang. Ito ay itinakda. At kapag nagtagpo ang inyong mga landas, mapapagtanto mo na ang swerteng matagal mong hinihintay ay hindi pala darating mula sa malayong lugar, kundi sa anyo ng isang kaluluwang inilaan upang samahan ka sa susunod na hakbang ng iyong tadhana. Ito ang mensahe ng mga bituin para sa iyo, Aries. Kung ikaw ay handa na, yakapin mo ang pagbabago. Sapagkat ang kapalaran ay kumikilos na at ang biyaya ay papalapit na sa iyong pintuan.